Magandang umaga sa inyong lahat, lalo na sa ating guro. My name is Julia Nesmuyo at ngayong araw ang ibabahagi ko sa inyo ay isang napakahalagang paksa sa ating klase sa biochemistry. Ito ay tungkol sa isang bagay na nakikita at ginagamit natin araw-araw pero malaki ang ginaganapang papel sa ating kalusugan. Properties of water essential for living things. Sa madaling salita, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mga katangian ng tubig na nagbibigay buhay sa mga tao, hayop at halaman. Biochemical substances. Bago natin pag-usapan ng tubig mismo, tingnan muna natin ang kabuuang sangkap ng katawan ng tao. Nahati ito sa dalawang grupo, ang inorganic at bioorganic substances. Pag sinabing bio-inorganic, ito yung mga sangkap na walang carbon, tulad ng tubig na siyang pinakamarami sa ating katawan na nasa 62% hanggang 70%. Kasama rin dito ang mga inorganic salt o mineral na nasa 5% kaya ng sodium at calcium. Sa bioorganic naman, ito ay mga komplikadong sustansya tulad ng protein 15% para sa muscles natin, lipid o taba 8% na nagtatabi ng enerhiya, carbohydrate 2% na nagbibigay ng lakas at nucleic acid 2% na bumubuo sa ating DNA. Mapapansin natin na kahit mahalaga ang mga protina at taba, tubig pa rin talaga ang may pinakamalaking porsyento. Bioinorganic, tubig sa dugo. Ngayon, mag-focus naman tayo sa ating dugo. Ang dugo ay isang halimbawa ng bioinorganic substance dahil sa taas ng tubig na nakapaloob dito. Sa katunayan, ang dugo ng tao ay binubuo ng humigit kumulang 83% na tubig. Bakit kailangan ganito karami ang tubig sa dugo? Dahil ang pangunahing trabaho ng dugo ay ang mag-transport o magdala ng oxygen, pagkain at mga bitamina sa buong katawan. Komposisyon ng dugo. Blood plasma, buffy coat red blood cells. Para mas maunawaan natin kung nasaan ang tubig sa dugo, tingnan natin ang laboratory tube na ito kung saan hinahati ang mga parte ng dugo. Ang nasa pinakataas ay ang plasma, 55%. Ito ang mismong likidong bahagi ng dugo at dito nakahalo ang tubig, mga protina at minerals. Ito ang nagpapadaloy ng dugo natin. Ang nasa gitna ay ang buffy coat, 1%. Ito ang napakanipis na puting linya. Binubuo ito ng white blood cell na lumalaban sa mga virus o bacteria at platelets na nagpapatuyo ng ating mga sugat. Ang nasa ilalim naman ay ang red blood cells, 45%. Ito naman yung mga pulang silyo na may bit-bit na oxygen galing sa ating baga papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kung walang plasma o tubig, hindi makakalutang at hindi makakabiyahe ang mga red blood cell na ito. Water in structure and polarization. Dito naman sa chemistry side, paano nga ba nabubuo ang tubig? Ang dalawang hydrogen gas at isang oxygen gas ay nagsasama-sama sa isang chemical reaction para maging tubig. Ang sikreto kung bakit espesyal ang tubig ay dahil ito ay isang polar molecule. Kung makikita nyo sa drawing, ang oxygen ay may bahagyang negative charge at ang dalawang hydrogen naman ay may bahagyang positive charge. Dahil magkaiba ang charge ng magkabilang dulo, parang may magnet ang tubig. Napakadali nitong makatunaw ng mga bagay tulad ng asukal, asin at nutrients. Kaya tinawag din itong universal solvent. Bilang pagbubuod, ang tubig ay hindi lang basta pampawi ng uhaw. Ito ang pinakapundasyon ng ating katawan at ang lahat ng bagay na may buhay sa mundo. Kung walang tubig, walang mabubuhay na organismo. Dito po nagtatapos ang aking report. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Bye!